formal settler sa Metro Manila. Karamihan po ng mga syudad ay meron po tayong general information kung nasaan po itong mga informal settlers, but to enforce or to compel them to comply to the building code is another question, no? Kung sakaling gumalaw pa ang Manila Trench at magdulot ng tsunami, 1 oras lang meron ng mga taga Metro Manila para lumikas. Ito ba ho ay talagang may nakalaan na pondo? Do we have the commitment of everybody that this is an ongoing, urgent priority matter and not simply for a Senate hearing? Sabi ng mga senador, ito na raw ang panahon para turuan ng mga taong maghanda sa malakas na lindol. Kaya suhestyon ni Senador Zubiri, magpatulong na sa mga artista. Beverly Natividad, News 5. Matapos po ang madugong laban sa Myanmar, binigyan ng day off ang Philippine Ascals para makapagpahinga at makapasyal na rin. Mula sa Myanmar, ikwento mo Chiki Roa Puno. Hindi atleta kundi turista ang mga Ascals kanina nang bisitahin ng Shwedagon Pagoda, ang pinakatanyag na tourist attraction dito sa Yangon, Myanmar. Pagkatapos ng walang patid na biyahe, laro at papalit-palit na panahon, minarapat ni Coach Michael Vice na bigyan ang koponan ng isang well-deserved day off para makapag-relax at makapag-bonding na rin sa mga bagong miyembro ng koponan tulad ni Angel Gerardo Aldeguer na siyang pumalit kay injured star striker Phil Young husband. Bagamat alam ni Angel ang bigat ng kailangang gampanan, anya hindi siya nagpapadala sa pressure dahil kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan. Tuwan-tuwa si Coach Vice ay pinakita ng Phil Spanish midfielder sa laban kahapon kontra Myanmar. Sa kabila ng sunod-sunod na saves, nasa isip pa rin ni Neil Etheridge ang kaisa-isang bolang nakawala sa kanyang kamay. A well-worked free kick and the ball, unfortunately went under the wall, which no one expected. And I saw the ball late, and to be honest, the ball's gone into the bottom corner of the goal, and I wasn't able to get there. Kaya naman ikinilugod ni Neil ang pagkakataong tanggalin muna ang isip sa laro. Nagpapasalamat din si team captain Ali Borromeo sa pagkakataong mag-recharge, libang at matutunan na rin ang kultura ng mga Burmese. It's great. I think every team needs it. All the players love it, and we relax a bit. Isang panalo na lang ang kailangan ng Ascals para makalahok sa prestigyosong AFC Challenge Cup sa 2012. Sasabak sila bukas ng hapon laban sa Palestine. Mula Yangon, Myanmar, Chiki Roa Puno, News 5. Mukhang matutuloy na ang bakbakang pound-for-pound king Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Pero sa korte nga lang at hindi sa ring. Base sa website ng Fox News, ibinasura ni U.S. District Judge Larry Hicks ang mosyon ni Mayweather para ibasura ang kasong defamation na isinampa ni Pacman noong 2009. Inakusahan ni Mayweather si Pacman na gumagamit ng performance-enhancing drugs dahil tumanggi ito sa blood at urine tests. 14 na araw bago sila magharap sa ring. Itinanggi ni Pacman ang akusasyon. Nahaharap din si Mayweather sa kasong domestic violence at posible siyang makulong ng 34 na taon. Showbiz action tayo kahit busy na sa pagiging talent manager, sweet mother pa rin daw hanggang ngayon si Annabel Rama. At mag-asawang Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado, muntik ng araw maghiwalay. Ikwento mo, Jeff Fernandez. Nagpa-Thanksgiving Mass si Annabel Rama kasama ang kanyang talents na ngayon ay nasa 34 na. Pero kahit marami sila, wala raw paborito si Annabel sa mga ito. Hindi mo maiwasan yan, mga inggit-inggitan. In-advisean ko sila, huwag muna kayo mamadali, baka hindi nyo pa time. Dumating din si Richard Gutierrez na proud sa kanyang ina dahil sa pag-bloom nito bilang talent manager. Pero mas proud daw siya dahil kahit busy sa karir ang kanyang nanay, hindi pa rin ito nagkukulang sa kanilang magkakapatid. We spend quality time at home. She prepares dinner for us at least twice a week. So meron pa rin naman kahit sobrang hectic na schedule. 10 taon ng kasal sina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado. Regalo ni Dingdong, isang espesyal na dinner date. Gayunman, inamin ni Jessa na kailan lang ay dumaan silang mag-asawa sa pagsubok na muntik pang mauwi sa hiwalayan. Sabi nga namin, we're stronger than ever and mas mahal pa namin yung isa't isa ngayon. Kumonsulta rin daw sila sa marriage counselor at happy siya sa naging tulong nito sa kanila. Itong mga huling problems namin ni Dingdong sa relationship namin, talagang lumapit kami sa pastor namin, nag-counseling kami, and mas
ginawa namin intact yung relationship namin, na meron kaming relationship sa Panginoon. Jeff Fernando, News 5. Lalo pang tumindi ang tensyon sa Yemen matapos tumiwalag sa gobyerno ang ilang general. Sa Bahrain, bahagyang lumuwag ang mga rallyista sa hinihiling nila sa gobyerno. Yan at iba pa sa Action Abroad ni Naomi Dairi. Matapos sa madugong pagbuwag sa mga rallyista noong Biyernes na ikinamatay ng mahigit 50 tao, kumbinsido na ang ilang top generals ng Yemeni military, kailangan nilang makiisa sa mga protesta kontra sa gobyerno. Giit nila, hindi na tama ang paglabag ng mga tropa ni President Ali Abdullah Saleh sa karapatang pantao. Kaya dapat tuldukan na ang mahigit 3 dekada niyang pamumuno. Gayunman, tiniyak ng Defense Minister ng Yemen na kakampi pa rin ng Pangulo ang militar. Tuloy ang pagdadalamhati ng libu-libong Shiites sa pagkamatay ng 4 nilang kasamahan sa protesta sa Pearl Square noong nakaraang linggo. Bitbit nila ang larawan ng mga napatay, pati ang watawat ng kanilang bansa. Bukas naman daw ang mga Shiite na makipag-usap sa gobyerno, pero dapat wala raw mangingialam na taga-ibang bansa. Matapos ang Queensland noong Enero, Sydney naman ang nakakaranas ngayon ng malaondoy na ulan at baha. Nalubog sa tubig ang maraming kalsada at ilang motorista ang na-stranded. Ang ilan, kinailangan pang i-rescue ng helicopter mula sa kanilang sasakyan. Isa ang naiulat na patay sa insidente. Naomi Dairi, News 5. Naman ang pag-atake ng Allied Forces sa Libya. Pero higit 1,000 Pinoy wala pa ring balak umuwi ng Pilipinas kahit nag-last call na ang pamahalaan sa mga gustong lumikas. Ikwento mo, Royces Taget Sibal. Malalakas na pagsabog at walang tigil na putukan ang umalingaw-ngaw sa Tripoli sa ikatlong gabi ng pagsalakay ng Allied Forces sa Libya. Nagkalat sa langit ang mga anti-aircraft tracer habang walang humpay ang pagpapaputok ng mga pro-Gaddafi sa coalition warplanes. Sa kabila ng tumitinding tensyon, ilang Pinoy pa rin ang napiling magpaiwan. Pero higit sa pera, tawag ng tungkulin daw ang nag-udyok sa kanilang magpaiwan sa Libya. Isa na rito si Father Alan Arcebuche. Gustuhin man daw niyang umuwi ng Pilipinas, hindi raw niya magawang talikuran ang mga taong umaasa ngayon sa mga taong simbahang gaya niya. Hindi pa kami makakasama dahil hindi namin maiwan ang simbahan. Dahil ang simbahan dito ay marami ding mga sub-Saharan Africans. Meron kaming 4,000 na Eritreans sa pumupunta rito at meron 4,000 din na mga Ethiopians and Somalians. Meron pang mga Nigerians kaya hindi namin maano sa Caritas. Kaya dito lang kami. Kwento pa ni Father Alan, hindi bababa sa 20 pagsabog ang narinig nila kahapon. At dahil sa peligrosong sitwasyon sa mga kalsada, takot daw ang ilang Pinoy na lumikas, gustuhin man nila. Kaya hindi ganong kadali ngayon yung panawagan na mandatory evacuation dahil gugustuhin man nila, pero ang daanan papunta ng Tripoli ay napakahirap dahil maraming checkpoints, hindi alam kung anong mangyayari doon sa daan. Maraming gustong umuwi pero nandoon sila sa malalayo. Ngayong araw na ang last call ng gobyerno para sa mga lilikas na OFW sa Libya. Pero dahil marami ang mas piniling magpaiwan doon, may mga tao pa rin daw na may iwan sa ating embahada. May pakiusap naman si Father Alan kay Pangulong Aquino. Natatakot din dito mga Pilipino na baka ang ating gobyerno ay magsalita ng suporta doon sa coalition forces at tuloy-tuloy ang mga bombahan. Pero dapat alam nila na ang lahat ng mga shoreline ng mga cities and towns dito ay may mga Pilipino.